Magandang araw mga Lods. Salamat at bumalik ka sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kung para saan ba ang mga cards na ito na nakikita sa bawat corner ng screen. Hindi lamang yan, ituturo ko rin sa inyo ang formula kung kailan mag-e-enter ng last stand ang inyong axi or ang axi ng kalaban. So tara, simulan na natin yan. Siyempre, sasagutin muna natin ang sagot sa tanong ng karamihan kung para saan nga ba ang mga cards na ito na nasa corner ng ating screen. Well guys, yan ang tinatawag na card deck. Diyan natin malalaman kung ilang cards pa ang darating sa kalaban mo at ang darating sa iyo. Pwede rin natin malaman kung anong cards pa ang mga nasa kalaban mo. So, napakaganda talaga nitong matutunan, lalong-lalo na kung ikaw ay naghahabol sa MMR. So, kung hindi mo pa alam to, steady ka lang dyan, ituturo ko sa iyo isa-isa. Magsimula muna tayo sa card deck mo. Para makita ang iyong card deck, matatagpuan yan dito sa lower left ng iyong screen. Kung mapapansin mo, merong 24. Kaya 24 yan. Bawat isa sa ating mga axi ay merong 8 cards sa loob ng deck na yan. So, 8 times 3 equals 24. Diba? Halimbawa, namatay ang iyong axi or namatay ang isa sa tatlong axi. Bale, mangyayari, sa susunod na round, hindi na siya magiging 24, kundi ima-minus mo yung 8. So, 16 na lang sila next round. Bali, iikot ang iyong mga cards sa iyong card deck, 16 na lang sila. Paikot-ikot na lang doon. Depende kung anong mga cards ang ginamit mo, pwede silang bumalik doon kung mauubos mo na ang card deck. And dito mo naman makikita yung mga nagamit mo na cards. Mapupunta lahat sila dito sa ating lower right ng ating screen. So ano nga ba yung sa upper right natin? Sa upper right naman, yan ang mga holding cards ng ating kalaban. Bakit nga ba napaka-importante na matutunan natin tong method na to? Kasi mga Lods, dito natin malalaman or mapipredict kung ano yung cards na nasa kanya pa at yung mga cards na iniiwasan natin kung nagamit na ba niya. So, ganito lang kadali yan. Each axi, meron silang 8 cards, diba? Sa 8 cards na yon, 2 beses lang yung babalik sa kanila. So, sa madaling salita, kung 3 axi pa yung buhay sa kanya, yung 2 cards na yon, until up to 8 round, kung wala namamatay na axi sa inyong dalawa, dun pa lang babalik yung isa sa card na ginamit niya nung una. So, malinaw, kailangan 3 buhay na axi bago pa bumalik yung card na ginamit niya simula nung round 1. So, up to round 8, dun pa lang siya magro-rotate. Pero kung isa na lang yung axi niya, madali na lang magpabalik-balik yon. So, nasa prediction pa rin para malaman mo kung kailan ulit babalik yung card na yun para maiwasan mo ulit. Kaya para mas malinaw, ipapakita ko sa inyo. Lagi nyo lang tatandaan, sa bawat round 1, meron kayong tig 6 na nanadodraw sa card sa inyong deck. So, meron siyang 6 cards ngayon, meron ka din 6 cards. Ngayon, para wag kayong malito, hintayin nyo mag-enter ng kalaban at lilitaw kung ilan talaga ang holding cards niya. Halimbawa, eto, nagpapass siya. Kung mapapansin nyo yung 0 sa itaas, sa upper right, naging na siyang 6 dahil yan ang current holding cards niya. Ngayon, meron na siyang 9 cards kasi nakapag-draw nga siya ng 3 card. Lagi nyo tatandaan, each succeeding round ay meron kayong tig 3 card. Okay? So, bakit hindi naging 9 yung sa itaas? Kasi ganito yan mga Lods. Ang pinapakita ng upper right na cards ay ang holding cards ng inyong kalaban noong previous round. So, para malaman nyo kung ilan pa ang kanyang holding cards, ganito lang kadali yan. So, hintayin nyo lang siya mag-enter. Once na nag-enter na siya, lalabas kung ilan na lang yung natitira niyang cards. So, ganito lang. Abangan nyo lang at huwag kayong palilito na kung paano mag-add at mag-minus. Actually, yung minus, hindi na siya masyadong problema. Dahil pagkatapos na mag-enter, lalabas ang tunay niyang cards. Ayun, di ba nga, tumira siya ng 5 cards ngayon. Tapos kung makikita niyo doon sa upper right ng screen, meron pa siyang 4. Yan ngayon ang kanyang holding cards. So, i-add nyo lang yung 3 dahil makakapag-draw na naman siya ng 3 cards. Pagkatapos ng turn na to, meron na naman siyang 3 cards, di ba? So, 4 plus 3, so meron siyang 7 cards pagkatapos ng round na to. Ngayon, bakit hindi 7 ang lumabas sa itaas? Bakit 9? Uulitin ko, dahil lang ang pinapakita ng card sa itaas or ang number sa itaas ng holding cards ng kalaban ay ang previous round. Huwag na huwag kayo palilito. Yan ang kanyang holding cards sa previous round. Okay? So ngayon, meron lang siyang 7. Yan, natapos na siyang mag-enter. Bilangin niyo yung mga cards na ginamit niya. 1, 2, tapos meron pa siyang 2 sa plant. Diba? 4 cards yon. Tapos meron pa siya natirang 3 doon sa itaas. So, 7. Tama, di ba? So, next round, makakapag-draw na naman siya ng 3 card. Total of 6 cards ang holding niya mamaya. Di ba? So, bakit 7? Again,
yan ay ang previous round. Okay? Malalaman nyo kung ilan ang card ng kalaban pagkatapos nyong mag-end turn. So ngayon meron kami tig-dalawang axis, meaning ang laman ng aming deck ay meron na lang tig 8 cards. So 8 sa aking aqua, 8 sa aking reptile, so total of 16. Kapag ka meron namatay dito sa aming mga axis, magiging 8 na lang ang laman ng aming deck. Malinaw? So minus 8 kapag ka merong namamatay na axis sa inyo or sa kalaban. So para mas malinaw, kita nyo naman meron siyang 4, tapos i-add nyo lang yung 3. So meron siyang 7 this round. Kaya naging 6 yan. Bakit? Dahil yan yung kanyang card nung previous round. Nakakasabay ba kayo? Kasi napakadali. Alam nyo ba kung bakit itinuturo ko to sa inyo? Dito nyo kasi malalaman kung nagamit na ba niya yung card na iniiwasan nyo. Kapag dalawa na lang yung action niya, possible na bumalik yon pero matagal. At alam nyo din ba, ito pa ang isang technique dyan kung bakit kailangan yung matutunan tong method na to. Dahil kapag alam nyo yung ganitong klase ng method tapos bilang nyo yung cards niya, halimbawa, kita nyo naman yung ako niya, tira siya ng tira kanina pa, hindi ba? Ngayon, bakit di siya tumira kanina nung bago mamatay ang ako niya? Alam nyo ba kung bakit? Dahil naubos na yung kanyang card at ang lahat ng kanyang card ay nandito na ngayon sa plant. Malinaw? Napakagandang advantage na marunong ka magbilang ng energy at the same time alam mo kung paano ang ikot ng mga cards. Kasi maiiwasan mo nga yung mga counter sa'yo or yung mga cards na iniiwasan mo lalong-lalo na yung gas unleash, yung poison ng plant. Maiiwasan mo yun. Once na gumamit siya ng twice, 2 beses na card na yun, hindi na yun babalik. Unless parehas na both side walang namamatay na axi, round 8 dun pa lang babalik yon. Pero syempre kailangan mo mag-discard, di ba? Magtatanggal ka ng card kapag lumampas na sa 10 ang iyong cards, kailangan mo na magtanggal ng cards dahil hanggang 10 lang ang kaya mong hawakan na card sa iyong holding cards. So huwag kayong palilito doon. Lagi niyong tatandaan, lilitaw ang tunay na cards ng kalaban once na natapos kayo mag-enter and turn both side. Okay? So, panuorin ulit natin. Isa pa. Recap. Isang mabilis na recap. Bawat end turn, lalabas yung tunay na cards. Then, add 3 for the next round. So, ayun, nakikita nyo, meron na lang siyang 2. So, plus 3, meron siyang 5 next round. Napadali, di ba? Pero, ang ipapakita niyan, ay yung previous round. So, wag kayong palilito doon. Kasi, alam nyo ba kung bakit walang gumagawa ng ganitong content? Kasi napakahirap talaga niyang i-explain. At napakahirap niya ding intindihin. Kaya kung iintindihin mo siya ng maayos, ayun na nga, yung pinakamadaling paraan na alam ko na ituturo ko sa inyo, yun na nga. Na lagi niyong bibilangin lang kapag katapos niya mag-end turn. Okay? Every end turn plus 3, every succeeding round is another additional 3 cards from your deck. Another draw cards. Okay? So, ang susunod natin pag-uusapan kung paano nga ba na-enter ng isang axi ang last stand. So, yan ang pag-uusapan natin. Pero before tayo mag-proceed, gusto ko lang sana i-shoutout ang mga nagpapa-shoutout sa atin at sa mga walang sao sumusuporta sa atin, no? So, shoutout kay Doliente Rachel, kay Marv's Gaming, kay John Domingo, and kay Mary Joyce Pangilinan. So, ito, simulan na natin. Ang ituturo natin paano nga ba na-enter ng isang axi ang last stand. So, kung hindi kayo familiar sa last stand, ito yung nagiging color red yung kanilang HP, tapos parang nagsusuper science sila, no? Well, meron kasing formula para dyan. Pero kung hirap kayo sa formula, papalitin ko na lang yung explanation. Then later, explain ko pa rin yung formula. So, kung bitin ang damage mo, papasok sa last stand ang target mo. Okay? So, paano nga ba yung formula? Una, panoorin muna natin itong video na to. Kasi dito, mapapakita ko sa inyo at kung paano ko siya i-explain. Kasi, mas maganda kasi kung kayo mismo makakakita kung paano nga ba magla-last stand. Katulad nga sinabi ko, once nabitin ang damage ng iyong axis sa iyong target, mag-e-enter siya sa last stand. So, para ma-encounter yon, hindi lang bukod sa bitin, kailangan mataas ang moral ng axi mo or ng axi ng kalaban. Dahil dyan, pumapasok ang formula. Pero ano nga ba yung formula? Ito yun, ipapakita ko sa screen. Una, ang final blow or ang last damage mo sa target mo, minus mo yun sa kanyang remaining HP. Then, yung kanyang remaining HP, imumultiply mo yan sa kanyang moral.
Okay? So, yung moral niya, at saka yung equal to sa remaining HP, i-divide mo yan ng 100. So, ito, nakita nyo, nag-last stand siya. So, paano nangyari yon? Ito nga, i-explain natin at ipapakita ko sa inyo yung formula, isa-isa. Ito yung stats ng plant na nag-last stand kanina, yung inattack ko, kung nakita nyo sa video. Di ba, nag-last stand siya? So, paano nangyari yon? Una, check nyo muna yung stats niya. Ito yung kanyang moral, meron siyang 43, at ang kanyang remaining HP is 86. So, kagaya ng sabi ko, step 1, final blow, minus remaining HP. So, ang aking final blow is 88, minus remaining HP. Ilan ba yung remaining HP na kanina? 86, di ba? Tapos, ang pangalawa nyo gagawin, kung para malaman nyo kung maglalast stand ba siya o hindi, yung kanyang remaining HP, i-multiply mo yan sa kanyang moral. So, i-multiply mo yung moral, yung equal nun, i-divide mo ngayon sa 100. So, ito yung example. Doon sa nakuha natin sa first, yung 88 na final blow, minus dun sa 86 na remaining HP is 2 lang ang nakuha natin, di ba? Tapos, yung isa naman is 36.98. Kaya bakit siya pumasok ng last stand? Kasi yung second is greater than the first. Di ba nakita niyo yung first? Ang damage ng ating first is 2. Ang total niya pala, equal niya is 2. Then yung second naman, ang ating total is 36.98. So meaning, second is greater than 2. Para hindi kayo malito, ito nga, ilalagay ko nga dito sa ating screen at sa ating description yung formula, no? Pero kapag litong-lito pa rin kayo ako kasi hindi naman talaga ako magaling sa math at bago mo pa ma-compute yan, malamang nakatira ka na, di ba? Or ubus na yung timer. Para mas mapaikli at mapadali sa buhay mo, once na bitin ang damage mo, halimbawa meron siya 99 HP, meron kang 100 damage, bitin pa rin yun. Alam mo na yun. Alam mo na yun, common sense lang yun. Nabubulol na tuloy ako. Once na bitin ang yung damage, papasok sa last stand ang target mo. Okay? So, meron din naman mga cards na anti-last stand. Katulad na lang ng Star Shuriken. Yan, kahit bitin na bitin ang damage mo dyan. Meron siya 99 HP, tapos 100 lang yung damage mo. I mean, 115 pala yung damage nun. Meron siyang damage na 115. Ang HP ng target is 114. Hindi na yung magla-last stand. Kasi ang effect ng card na yon ay hindi makakapag-last stand ang kalaban. Tapos meron din debuff. Yung debuff na chill. Pagka na-debuff ka ng chill, kahit sinong aksi tumira sa'yo, hindi ka na makakapag-last stand. Kahit na second is greater than first. Ganun pa rin. Hindi ka talaga makakapag-last stand. So, ayun na nga. Tulad ng mga sinabi ko nung una, aralin nyo, practicein nyo, hanggang sa matuto kayo. Lalong-lalo na yung mga, naghahabol sa MMR, especially beginner. Kasi karamihan sa mga viewers ko and subscribers ko, talaga sila? Mga beginner. So, kaya ito, nagiging matyagang magturo. Kahit na yung mga video natin ay napakahaba, nagtsatsaga pa rin kayo manood. So, nagpapasalamat ako sa inyo. Unang-una doon sa mga walang sawang nanonood ng mga video ko, hindi nag-skip ng ads yan. Maraming salamat sa inyo. Abangan nyo lang yung live stream ko, no? Tsaka mag-giveaway tayo ng shirt. Pero hindi pa ngayon yun. Tsaka na, pagka magla-live stream na tayo. Salamat pala kay paring Marvy sa malupit kong intro tsaka outro. Ano pa nga bang pwede nating idagdag? Sa tingin nyo, ano bang magandang gawing content sa susunod nating video? Tsaka nga, ito nga pala. Kaya pala naisipan kong gawin tong content na to dahil, eto nga, nag-post ako sa aking YouTube channel and nag-survey ako. Ito yung result. Then, yung ABP and AAP, susunod na yan. No? Maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala, Boss Roy, maraming thank you. Boss Francis, thank you rin sa inyo. Sa mga nag-sponsor sa akin, thank you din. And dito na muna nagtatapos sa ating video. Sa susunod na lang mga Lods, kita-kits ulit tayo. Salamat.